Today, I want to share something very close to my heart. Ito ang kwento ng aking pregnancy journey. Ang unang beses kong naging ina. Isang paglalakbay na puno ng kaba, saya, luha at walang kapantay na pagmamahal. Ito ang kwento kung paano nagbago ang buhay ko nang malaman kong darating ka na, M. Sa bawat araw ng aking pagbubuntis, unti-unti kong natutunan kung ano ang ibig sabihin ng maging isang ina. Kahit bago ka pa man maisilang. This vlog is for you, my first daughter, my answered prayer, my M. It was 2024, October. That was the time na I'm busy with my life and I was in my running era. Honestly, hindi ko agad in-expect na buntis na pala ako. Akala ko that time is hinihil ko lang yung sarili ko dahil sa nadanasan ko na pagkawala ng dalawa kong lola. And actually, naramdaman ko yung first hilo ko nung after namin maggala galing sa San Pablo. November 25, 2024. Hindi ko alam na yung pagsakit pala ng ulo ko, pagkahilo ko at pagiging irritable ko sa mga tao sa paligid ko ay buntis na pala ako. Hindi ako nagpiti that time kasi baka false alarm lang and umabot pa siya ng November 29 before ko nalaman na buntis pala ako. Noong time na nagpiti ako, sobrang halo-halo yung naramdaman ko. Kaba, saya, takot at excitement. At pinakita ko yung kay Darleng. Hindi rin siya makapaniwala. And ito na yung check-up na pinayagan kaming mag-video para marinig naman namin yung first heartbeat mo. Ayun na. Tayo na nga. 2 months ko na nang malaman na buntis pala ako. Thank you God talaga dahil healthy ka, maayos ang heartbeat mo at safe tayo baby. Kasi sa mga nagdaang mga araw na hindi ko alam na pregnant na pala ako, may mga times na sumemplang kami sa motor or nasobrahan ako sa paggagala, ganyan, napapagod. Pero buti na lang talaga baby, naging maayos yung kalagayan natin parehas. At alam ko that time, for sure, na binigay ka talaga sa amin ng Diyos sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Dito na namin in-announce yung tungkol sa pregnancy ko. Nag-photoshoot lang kami, then syempre yun yung in-upload namin sa Facebook Reels. Isa ito sa pinakamagandang memories na i-cherish ko dahil ito ang unang picture mo sa aking ultrasound. May line na oh. Mabuti na lang at nakatira kami nun sa malapit sa Lying In kay Ate Marina. At alagang-alaga niya talaga kami that time. Alam mo ba, nung time na buntis ako, dun ko na-appreciate yung mga taong lalapit sa akin at mga ngamusta, kung maselan ba yung pagbubuntis ko, yung iba nag-aalok ng pagkain, talaga namang dun mo talaga mararamdaman yung mga mommies and preggies na concerned din sa'yo. Siyempre, dito sa first trimester experience ko, iba rin yung morning sickness ko at grabe yung pang-amoy ko noon, nasusuka lagi ako. May mga araw din na emotional ako. Iyak ako ng iyak kahit wala namang dahilan. Basta ang alam ko lang noon, lahat ng kakainin ko dapat healthy. Lahat ng parang lagi ako naduduwal. Ayun, umuulan na. Kaya bumaba ang weight ko eh. Eto, as always, puro kalokohan ng aba mo. Huli ka! Gusot ka ng pambabae ah. Okay, second trimester na. Dito ko na medyo naramdaman yung ginhawa. Mas naging okay na yung appetite ko.
mas may energy na rin. Ito rin yung time na mas naging real na sa akin na may baby na talaga sa tiyan ko. Lalo na nung naramdaman ko na yung unang sipa niya. Promise, ibang klaseng feeling. Parang may mini heart na tumitibok sa loob mo. At syempre, bukod sa akin, excited rin syempre ang papa mo na marinig din yun. Narinig ko na! Ito rin yung isa sa mga pinagpapasalamat ko na merong isang tao na nakaagapay sa akin. Hindi pa man ako buntis pero siya na yung naglalaba para sa amin. Since second trimester na, maraming mga lab test na dapat matapos that time. And napag-alaman din na may UTI ako. And syempre, kailangan natin gamutin yun. Monthly, kailangan talagang magpa-check up sa OB. Talagang monitor din yung weight ko and then yung heartbeat mo. Second trimester din nung malamin namin na naka-breech position ka. And we're trying our best na mapaikot ka. Gaya nito na nagpapatugtog ako sa tummy ko. Seven months na schedule na namin na this time, i-reveal na namin kung anong gender ni baby. Pumunta lang kami nun sa isang beach resort sa Batangas and kasama yung aming kaibigan na si Angge at Jade. Ang naisipan kong gawin ay isang short video na ipapakita kung ano na yung magiging gender mo. And successful yung nagawa namin. Alam mo ba, Em, sobrang saya ko nung malaman na babae ang magiging anak ko. Dahil pinagdasal ko talaga to. Kung matatandaan mo, sinabi ko na may dalawang lola na nawala sa akin. At isa doon ay itinuring ko talagang soulmate ko. Siya si Mama Lita. Hindi ko pa man alam na babae ka pero nararamdaman na ng puso ko na binigay ka ulit sa akin ng Lord. Hindi siguro para maramdaman ko na may isang tao ulit na nandyan para sa akin. Kundi sa'yo ko naman ipaparamdam at ipaparanas yung katulad ng pagmamahal niya sa akin. Doon talaga nalaman at napatunayan ko na kapag ipinagdasal mo yung isang bagay at minanifest mo, mangyayari at mangyayari talaga siya. Ngayon na nag 8 months na ang tiyan ko, medyo bumibigat na. Mas mabilis na ako mapagod, hirap na ako matulog, at sobrang laki na talaga ng tiyan ko. Dito na rin nag-start na mamanas na yung paa ko. Pati yung mukha ko ay namamanas na rin that time. Galing ako sa work ngayon, and nagpapahinga na ako. Sa sobrang hiya ko nga sa namamanas kong mukha ay nagpe-face mask na lang ako tuwing nasa work. Siyempre, hindi naman ito yung nakasanayan talagang itsura ko. And sobrang pansinin talaga kasi maski yung ibang mga katrabaho ko talagang pinapansin nila. So ako medyo nako-conscious ako sa mukha ko. Alam ko naman na dapat i-accept ko yon dahil part to ng pagbubuntis ko. At ito ko, kung paano ako magbuntis, talagang namamanas, diba? Lumalaki yung ilong. Iba't iba naman yan ang journey sa pagbubuntis. Tuwing nakikita ko siya ngayon at napapanood, natatawa na lang ako kasi parang akong kinagat ng putak sa mukha. Siyempre, may mga anxiety attack ako that time. Kasi malay mo magbago ang pakikitungo ng papa mo sa akin. Well, masasabi kong hindi naman. I am. Ngayon kakatapos lang ni Mama maglinis at parating na si Papa ngayon. Dahil bumili siya ng mga damit mo. Ay nakapamili na si Papa ng iyong mga gamit. Ito na.
palapit na lang palapit yung paglabas mo at gano'n na rin yung pagdami ng mga nangyayari sa akin. Isa sa mga worst na naranasan ko is yung magkaroon ako ng rashes. Sobrang init nun and then grabe yung kati talaga ng buong katawan ko hanggang sa pagtulog ko yun. Kung dito makikita mo, naliligo na ako niyan. Kasi sobrang na talaga nag-aalala ako nun kasi baka mamaya ikaw yung maapektuhan sa tiyan ko. And dun ako na iiyak that time. Sa akin, okay lang naman kahit anong maranasan ko eh. Pero yung alalahanin na baka mamaya may mangyari sa'yo sa loob ng tiyan ko. As in, this 3rd trimester, sobrang dami kong nararanasan. Nagka-UTI, nagmamanas yung katawan, tapos hindi makatulog, sobrang likot mo na rin that time. Pero kahit ganun nga yung nararanasan ko nun, may isang palabas na nagpapasaya sa akin. Ito yung PBB Collab Edition. And gustong gusto ko dun si Bianca saka si Dustin Yu, kahit marami nagagalit sa kanila. Siguro sila na ang pinaglilihian ko talaga, pati yung papa mo. Sa last namin na pa-check up ay napag-alaman na naka-breech position ka. Then, meron din akong high blood pressure. At nag-lead na to sa pre-eclampsia. And kailangan ka na talagang ilabas. And then, nag-advise yung OB ko na need na talagang i-CS. So, ito na yung last day ko sa work. Dinala ko yung mga iba kong gamit para in case na hindi na ako makabalik, is dala-dala ko na lahat. Alam mo ba, Em, na gustong-gusto ni Mama yung work niya. And ngayon pa lang talaga kasi siya nag-excel sa ginagawa niya. Pero alam kong darating yung time na ililet ko yung work ko dahil kailangan kong alagaan ka. 2 days before ang aking CS ay sobrang magambaga na talaga yung mukha ko. Then talagang kakaiba na yung nararamdaman ko. So ngayon, need i-check yung heartbeat ni baby kung okay pa. So nagpa-check nga kami at okay naman yung kanyang heartbeat. Alright, ito na yung day ng operation ko at mas nananaig yung excitement ko dyan kesa sa kabahan ako. Kasi excited talaga ako na makita yung mukha mo. Then syempre, kung safe ka bang may di-deliver. Before kami pumunta sa hospital ay kailangan makapag-fasting ako for 7 hours and 3 p.m. ang start ng surgical procedure. Kaya dapat nandun na kami sa ospital, 12 pa lang. Ang totoo, hindi talaga ako nanood ng mga CS delivery na yan para hindi ako kabahan. Ready na ba, Darlene? Ready na! It's time! Parang convert na pinuha mo pa. Dito ako na-admit sa Binyan Doctors Hospital. Mula kasi nang lumipat ako ng OB, ay talaga namang alagang-alaga ako ni Doktora Mia. Since masela ng pagbubuntis ko, sinabi ko talaga sa papa mo na dapat sa maayos na ospital ako manganak. Salamat kay Lord dahil hindi man tayo mayaman, pero nakakagawa kami ng paraan para sa hospital bills. Pinagsama-sama ko yung ipon ko sa company, SSS, PhilHealth, konting ipon na sahod at sa mga tulong galing sa family natin. Dito ko talaga napagtanto na di talaga kami hinahayaan ni Lord sa lahat ng pagkakataon kasi lagi may blessing na dumadating. At sa pagiging makulit ko, talagang nag-cutex pa ako before pumunta doon. At yan tuloy, naging manicurista na yung papa mo. Laban ko kapatid. Taong tamo naman. Okay na yan. Tinurukan na ako ng swero this time and pumirma na rin ako sa waiver na pwede akong turukan ng anesthesia. Okay, nag-lunch muna sila dahil matatagalan kami dito sa ospital. At ako, na tamang nod lang ako dahil bawal akong kumain that time. Maulan ngayon. 3 p.m. ay ka-operate na ng siya sa akin. So, wala talaga, hindi ka talaga umikot. And bridge position ka talaga. Kaya tuloy na tuloy ang CS mo ngayong July 1, 2025. So yan, nilagyan ako ng swero. And tinurukan na ako ng kung anek-anek. Titignan yun yung reaction ng katawan ko sa antibiotic.
Sana maging okay lahat today. Okay, baby, good. See you mamaya. Active ka na, active na yun. Sipa ka ng sipa. Okay, this is it. Baby, good morning. 9 a.m. dadaling ka na dito sa room. Ayan, nagpaparya ko si mama kasi mataas pa rin ang BP. Ayan. Grabe, babe. Ang cute-cute mo naman. Worth it lahat ng sakit, baby. Kahit yung sakit ang ginawa sa akin si Sarian, okay lang kasi isang cute na baby ang lumabas. See you, my Irina Mori. Day 2 na nito, pero hindi ka pa dinadala sa akin dahil nasa Nico ka nun at chinecheck ka pa ng pedya mo. Mahina kang dumede that time. And then nag-advise ang iyo pedya na turukan ka ng antibiotics and panatilihin ka muna sa ospital for 1 week. Pero hindi kami nag-agree doon ng papa mo. Kasi gusto namin nasa bahay ka na para maalagaan ka namin. At meron naman gagabay sa amin doon kasi nandun naman si Ate Marina para siya na yung magturok sa'yo ng antibiotics. Walang iyong gatas. Walang breastfeed. Doon meron. Bakit yung mga sipakat din eh? Hindi po, meron pong may nakatagit pa siguro. Lunchtime na ng day 2 at nag-decide kami na mag-avail na ng private room kasi mas gusto namin yung maluwag at syempre makaka-accommodate rin kami ng mga visitors dito. Mas madali rin sa amin na makatulog kasi hindi masyadong maraming tao. Kasama ko dito ang lolo mo na talaga namang todo rin talaga ang pagbabantay sa akin. Syempre, pati yung lola mo, lagi rin nakaantabay. Ito ang aking first meal of the day. And, ayan, sobrang lantang gulay pa ako. Dahil sa mga iniinom ko ding kamot. Syempre, dahil din sa high blood pressure ko. And, need ko rin talagang kumain dahil need kitang mapa-dede. Kung makikita mo is nag-work pa dyan si papa mo. Dahil work from home naman siya, caring-carry lang na daling sa hospital yung kanyang mga gamit. At syempre nasasamahan niya pa ako. Grabe din kasi yung pagod niya at puyat. Simula sa day 1, laging ganyan niya, napaka-supportive sa akin. At todo alaga talaga. Kung makikita mo, paga pa rin yung mukha ko dyan. Dahil ginagamot pa rin ako dahil sa high blood pressure ko. And unfortunately, hindi ka pa rin nadadala sa room namin dahil sa ginagamot ka pa dahil sa possible na infection gawa ng UTI ko. And sobrang, alam mo yun, gustong-gusto na kita makita that time. And kahit sobrang hirap maglakad, kahit na sumasakit yung sugat ko, talagang pinuntahan kita nun sa Nico. Mahina kasi dumete. Gusto ko na siyang makita, makawa. Okay, finally nakapagpalit na din ang damit. Ngayon, i-check ito kang aking tahe, kung okay. Kung okay, and yun. Waiting na lang kami kay baby kasi hindi ko pa siya napapaluto. Mawa naman ang baby ko, di pa rin nadito sa akin. Naalala na ako. Ayaw niyang ututin ng aking deep boobs.
baby 3 days, pero hindi ko siya gano'n nahawakan. Andun lang siya sa nursery room. Sana okay ka lang, Dadali na si baby dito. Papatidihin na siya. Nag-lunch na siya sa wakas. 2 days, hindi siya nagla-lunch. Yun lang. Mulat na din ang kanyang mga mata. Finally nga, may dinala ka na sa room namin. Buti nandito rin si Mami para umaalalay sa akin nun. Mangiyak-ngiyak pa yan siya kasi parehas daw tayo maliit nung pinanganak. Gusto mo? Yan, yan. O, yan. O, yan. Yan, basta sapo-sapo mo lang yan. Yan, yan. O. Yan, ready papa. Yay! Ano ba, papa, tatay, daddy, ano? Papa. Sulit ang puyat sa'yo, baby. Sobrang ganda ng moment na to kasi yung matagal na naming hinihintay, ngayon ay buhat-buhat ka na ng papa mo. Baby, ayan malapit na tayo ma-discharge, baby. Healthy naman ang aking baby sa kanyang 37 weeks and 2 days. Para sa lahat ng mommies at soon-to-be mama dyan, hindi ka nag-iisa. Okay lang mapagod, umiyak, at matakot. Lahat ng nararamdaman mo ay valid. Laban ka lang para sa baby mo at magtiwala ka lang kay God. Mapanood mo to, baby, Sunday. Nakikita mo yan ka, baby, nasa balcony tayo. Ayan, init na init, Init ang araw, Bilis lang tayo, baby, Para din sa mga taong malapit sa amin, gusto ko kayong pasalamatan. Sa mga bumisita, tumulong ng walang kapalit, nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Kain ka na ng solid foods. Arit ko. Ning baby ko. Mali-mali ka? Sino yung baby mali ka na yan? Hello, baby ko. Kung mapapanood mo man to balang araw, sana magustuhan mo. Ngayon, habang ginagawa ko to ay 6 months old ka na. Lagi mong tatandaan na ikaw ang inspirasyon naming dalawa ng papa mo para mas galingan sa buhay at magbigay kung ano ang deserve mo. Mahal na mahal ka namin, With all my love, truly yours, Mama Riz.
At para naman sa lola ko na si Mama Lita. Wala ka man ngayon sa tabi ko, Mama. Pero alam ko na nakabantay ka sa amin ni Baby. Alam ko na nakikita mo kung paano ko na siya ngayon alagaan. At sana gabayan mo kami palagi.